Sa update sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, abay muling nagbabala ang China sa Amerika at Pilipinas kung saan sinabi nitong hindi aatras ang China sa Amerika sa anumang mga labanan, mapa-conventional man yan o nuclear. Pasalamat din daw ang Pilipinas at water cannon lamang ang ginagamit nila at hindi ang kanilang mga lethal weapons. Alamin na buong detalye mamaya. At sa ibang balita, winasak ng Ukraine na mga tangke ng Russia na ipinadala umano mula sa North Korea. Humiling din ang Ukraine kay Trump na payagan silang bumili ng mga Tomahawk missiles upang mapalawak umano nila ang kanilang opensiba. At sa Scarborough Shoal naman, sa unang pagkakataon, ang mga barko ng China ay nagsagawa ng flag raising ceremony at tiniyak ang hindi umano natitinag na pangako ng bansa. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Muli na namang naglunsad ng malakihang atake ang Russia sa Ukraine at base sa report ay umabot umano sa 600 drones at 12 ng mga missiles ang pinakawalan ng Russia sa loob lamang ng 12 oras. Kaya isang araw ang nakalipas ay gumanti naman ang Ukraine gamit ang kanilang mga drone at tinarget ang mga tangke ng Russia, mga tangke na ipinadala umano ng North Korea sa Russia. Habang isang Mi-8 helicopter din ng Russia ang pinabagsak ng Ukrainian fighter jets. Samantala, kinumpirma ng Vice Presidente ng Amerika na si J.D. Vance na pag-aaralan din umano nila ang kahilingan ni Ukrainian President Zelensky na bibili ito ng mga Tomahawk cruise missiles sa Amerika upang patuloy na labanan ang Russia. Layo ni Zelensky na palawakin ang opensiba ng Ukraine upang magbigay umano ng pressure sa depensa ng Russia. Ang Tomahawk ay isang long-range subsonic land attack cruise missiles na idinisenyo para sa terrain following ingress, low altitude, kaya't mahirap umanong salagin laban sa mga fixed at pre-planned na target. Ang Ukraine ay mayroon ng ATACMS at Storm Shadow pero hindi pa rin umano ito sapat dahil nasa 300 kilometers lamang umano ang kaya nitong maabot. Kaya hindi maabot ng Ukraine ang mga malalayong target dahil sa lawak umano ng bansang Russia. Ang Tomahawk ay matagal nang ginagamit ng Amerika at mayroon nitong iba't ibang mga bersyon at marami sa mga ito ang ginamit noong Gulf War kung saan mahigit 200 Tomahawk cruise missiles ang pinakawalan ng submarine ng Amerika para wasakin ng mga target sa Iraq. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa umano ng Amerika kung papayagan ang Ukraine na gumamit ng Tomahawk lalo't kulang sa naval assets ang Ukraine. Ang mga Tomahawk kasi ng Amerika ay kadalasang makikita sa mga barko at submarine nito at hindi ito pwedeng ikabit sa mga fighter jets o bomber. Habang ang corvette ng Ukraine na pagkakabitan nito ay kinakailangang sumailalim sa retrofitting, ngunit matagal ito bago mapagana. Pero maaari pa rin gumamit ang Ukraine dahil mayroong LRF launcher para sa mga Tomahawk cruise missiles, ngunit pa isa-isa lamang ang pagkarga nito. At sa update naman sa West Philippine Sea mga kabayan, sinabi ng China na ang China at Amerika ay dapat na mamuhay umanong payapa. Kung mayroon mang mga problema ay dapat umanong magkasundo sa pamamagitan ng dialogo. China and the United States eventually will need to live in peace. Whatever problems they have, they need to resolve them in peace, in negotiation, in diplomacy. Sinabi rin ng China na sakali umanong magkagyera, ang China ay mayroon umanong mga nuclear weapons at hydrogen bomb na ipinakita umano nila noong September sa isinagawang Victory Parade. Tanging China lang daw na bansa ang mayroong hydrogen bomb at may mga ICBM na mahirap ma-intercept at kayang abutin saan mang sulok ng mundo. One of the weapons China demonstrated is a missile with all the warheads. We call it 61 because it can contain 60 nuclear warheads plus one hydrogen bomb. Now, in the world of today, let me tell you, which country has hydrogen bomb? China is the only country with hydrogen bomb. And that ICBM can cover every corner of the world in less than 20 minutes. And destroy any target in any corner of the world without any possibility of being intercepted. I hope Washington has learned the lesson. They know, as I declared in my interview with
Abrams of the United States, very distinguished American. I basically told him, if you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. Sinabi rin ito na maswerte pa rin ang Pilipinas dahil water cannon lamang umano ang ginagamit nila at hindi ang kanilang mga lethal weapons. Wala umanong mas lalakas pa sa militar ng China sa Asia maliban na lang sa Amerika, pero hindi umano aatras ang China sa labanan, mapakonvensyonal man yan o nuclear. Grabe kayabang mga kabayan. That's why, while I'm pained to see the confrontation between China and the Philippines in the South China Sea, I also feel blessed that they are only using water cannons against each other. Make no mistake, China has more lethal things than water cannons. But I hope we will only use water cannon and we will not escalate and we will never use real ammunition between China and the Philippines. Now, Mr. Abrams also challenged me, saying that China's military buildup is a challenge, a threat to our neighboring countries. I told him point blank, no country in China's neighborhood is a match against China in terms of military power. China's military buildup is a matchup against only one country, that is the United States. China will never allow the United States to launch a war against China, conventional or nuclear, without suffering devastating consequences. Now, I mention this with one purpose. I hope people in China and people here in the Philippines will look at ourselves and each other as friends. China is the best country for you to work with because China has the largest financial pool, China has the largest manufacturing capability. May mga ilang military expert naman ang nagsabi na kung pagbabasehan ang mga ipinapakitang puwersa ng China ay totoo ngang malakas ito. Ngunit ang kanilang mga armas ay hindi pa umano subok sa mga labanan at kung paano nga ba ito tatagal sa labanan. Kumakalat din kasi ngayon sa mga social media ang mga dating video ng pagkasira ng mga tangke ng China sa kanilang mga military exercises tulad ng paglubog, pagkatanggal ng mga gulong, at paglabasan ng mga operator dahil sa hindi umano makahinga sa loob, lack of ventilation. Pero ayon sa China ay matagal na umano ang mga videong yan. Samantala, sa unang pagkakataon, ang mga barko ng China sa Scarborough Shoal kahapon abay nagsagawa ng flag raising ceremony at sinabing patuloy na proprotektahan ang bahura at pagtitiyak sa hindi natitinag na pangako ng bansa. Abay parang nakakainsulto na ito mga kabayan.